Okay. Hello guys. Hello mga ka-farmers. Good morning. Good morning, good morning. So, kumusta kayo dyan? Farm update muna. So, narito ko ngayon sa aming backyard Calamansi Farm. Yan. Ngayon ay March 30. So, medyo tag-init. Hindi lang medyo kundi tag-init talaga. Kaya hirap na hirap yung aming kalamansi. Naninilaw sila sa init. So ito naman ang mga kalamansi na to, nanilaw dahil sa sobrang tubig, dahil hukay kami ng balon dito ba sa likod. So dito namin pinapaawas yung tubig. Masobrahan naman. So ito nga pala ang aming kalamansi dito sa aming backyard ay 1 year and 4 months na. So ito siya kalalaki. So ang iba ay mga kasing tangkad ko, kasing liit ko pala, dahil di naman ako tangkaran pala. Yan. So ito ay nasa 300 plus. So far all goods naman. And meron na rin mga bunga, you know. Yan, meron din mga bagong labas na bulaklak. So last time pumunta kami dun sa isang area kung saan ay sa rolling. Talagang hirap dahil bukid, walang sapat na tubig. Talagang hirap yung mga bunga. Hindi tulad dito sa patag, medyo malamig yun dito, yung lupa sa ilalim, kaya hindi rin gaanong maramdam yung init. Green pa rin yung mga tanim. So ayan. So far okay naman. Then yung presyo naman pala ngayon ay nasa 70 na ang kilo, dahil medyo lack of supply ng kalamansi. Sana umabot ng 100. So last time kasi nung season, talagang bagsak presyo, ay naging ano lang, 20 ang kilo. Pero okay na rin kaysa sa wala. Mas mainam na yung meron kaysa sa wala. Ayan. Talagang tuyong-tuyong lupa, tigas. Ayan. Yung kanal namin, pahukay kami, tinira rin ng mga manok, kinaskas ng mga manok. Astig. Ang galing. Ayan, ang galing. Halos lahat ng kanal meron. So, may mga konting harvest din dito, pero ang iba alanganin pa sa size tulad nito. Alanganin pa yan. May hamog-hamog pa yung tubig-tubig ko. Hindi siya pwedeng pitasin dahil kapag pinitas yan ay mangingitim or masusunog. Nakakasunog kasi yung hamog, nakakasunog ng balat ng kalamansi. So kailangan pasikatan mo na to sa araw. Yan, tubig-tubig pa. Nakapagpa-pruning na rin ako dito, yung mga matatangkad na sanga. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yung mga tuyong dahon na yan, napruning yan, dahil kailangan hindi siya tumangkad masyado. So, talagang hindi mataba yung lupa dito mga ka-farmers. Yan, puting-puti. Kailangan talaga ng supply ng o suporta ng abono. Yung isang ito naman, maliit yung puno. Nabiak to. Tinukura na lang. Ito, may mga bagong labas ng bulaklak. Ang kalamansi kasi kapag na stress or matagal na babad sa init, tapos biglang inulan,
Yan, lalabasan siya ng mga maraming bulaklak. Yung bulaklak nito guys ay amoy sampagita. Yan. Yan o. Maakit sa mga bubuyog. Yan, daming bunga. Kailangan na lang palakihin. Actually kahapon ay umulan. Umulan kahapon. Hindi naman sapat. Parang hindi lang din umulan, no? Tuyong-tuyo. Ayan. Lang muna guys ang aking update sa aming mumunting backyard farm. Ilang araw na naman kami hindi magkikita-kita nito. Up. Mga 9 months pa, pero mga 1 year and 6 months fights natin. Pwede na itong paramihin ng bunga. Suportahan lang sa abono para hindi rin mabugbog masyado. Ayan. Wala siyang gaanong damo kasi nga tag-init, hirap makapenetrate yung mga damo. So bali ang pinaka maintenance na lang namin dito ay clearing, dilig, pagpapatubig, insecticide kapag may bunga. Yan, wala nang ganong herbicide. Ayan, talaga kahit malilit anong mulaklak. So pag na-iplastaran namin yung aming ayan, yung aming balon, yan kami kukuha ng pandilig. Kaya lang sa ngayon ay talagang hindi pa sapat. Ito kasi may 10 linya mula doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 linya. So ang laman ng isang balon na yun halos 5 linya lang ang kanyang nadidiligan, nauubos. Kaya kailangan pang laliman. Pero okay na rin kasi last time ay ano lang, tatlong linya. Pwede na. Kailan mo na sa aking update sa farm. Bye bye.